Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, worship team. Inhale, exhale. Sige po. Inhale, exhale. Talaga naman. Alam niyo kung bakit kailangan natin mag-inhale, exhale? Kasi yung breath, yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, dapat natin talaga siyang papurihan at pasalamatan. Di po ba? Kaya nga sabi niya sa Psalms 150 verse 6, let everything has breath. Praise the Lord. Amen? Kaya, inhale, exhale. Kasi buhay yan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Dapat mong alagaan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, isang magandang umaga sa ating lahat. At naniniwala po ako sa umarang ito na ang salita ng Panginoon na ating pagsasasaluhan ngayong sa umaga ay magdulot ito sa atin ng kagalakan. Amen po ba? Yan. Kasi ang salita ng Panginoon talaga'y tumatagos yan sa ating kaibubuturan. Tumatagos yan sa ating puso. Maging po sa ating kaso-kasuan. Yun po yung sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12. Di po ba? Yan ang salita ng ating Panginoon. Kung inyo po matatandaan, noong December 25, nung sinabi ng ating Pastor Dong Pastora May, ang binaba nilang tema ay tungkol sa expansion to extension. Sino pong nakaalala? Di ba ba? Bago po, yung December 25 po, yung tema po na ating tatahaking 2026 is expansion to extension. Kaya tunay naman po na talagang humayo naman po talaga ang ating mga kapatid sa Panginoon. Lalo na po yung ating simbahan sa The Hub of Christ. Di po ba Luzon, Visayas at Mindanao? Di po ba makikita natin sila yung kasi-kasigan nila, yung paghayo na mga activity. Di po ba? Makikita natin ng ating sambahan ay lumalago, nag-i-expand. Hindi lang po sa gawain, maging po sa ating spiritual, sa ating inner, di po ba? At ako po'y nagagalak dahil habang pinagmamasdan ko yung gawa ng ating mga gawain sa ating church ay tunay na lumalago. Di po ba? Kaya nung pagpasok ng 2026, unang linggo ho ng Sunday, sabi ni Pastor Dong, doon sa kanyang tema, read the seasons of God. Kailangan po natin basahin ang season ng Diyos sa ating mga buhay. At sinundan po ng pangalawang linggo, working God season. Lakaran po natin, hakbangan po natin. At ang sabi ni Pastor Rizal, tap the season of God. Lagi po tayong mag-tap sa source. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? At sinundan po ng ating Pastor Hadasa na winning season begin. At ang kanyang panghuli, winning season begins from the start. Galing sa puso. Di po ba? Ang buong January po ay talaga na makikita natin season ng Diyos sa buhay natin. Hindi ba kayo natutuwa?
Hindi pa kayo nagagalak na ang season dumadating sa buhay natin? Amen po ba? Kaya po nung 1 February, sabi ni Pastor Dong, yung kanyang binahagi sa atin, tungkol sa, kung inyo pa yung naalala, the way of God for me. Tingnan nyo yung sequence ng topic. Sunod-sunod. Di po ba? The way of God for me. For you and for us. Amen? Kaya ibig sabihin, the way of God for me, for you, and for us, is not about plant. It's not just a plant, but it is journey. Hindi lamang ito tungkol sa plano ng Diyos, kundi ito'y tungkol sa kung paano natin maunawaan at malakaran ang plano ng Diyos sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Yun po yung sinasabi ni Pastor Dong. Kaya nga sabi niya, to be a good man, valiant warrior, obey His word, to have Christ-like attitude, stay aligned with Him, and to keep walking and believing our future is secure. Amen? Kaya nais kong susugan ang tema ni Pastor Dong, The Way of God for Me, Part 2. Na yung pamagat is Understanding God's Way. Sabi dito, understanding God's way means understanding sa Hebrew word is bena. Na ibig sabihin is deep understanding, discernment, from the root B-Y-N, meaning to distinguish or to perceive. Ulitin ko po, understanding means bina in Hebrew word, deep understanding, discernment, from the root B-Y-N, meaning to distinguish and to perceive. Bina means understanding, open and refers to spiritual discernment, not just intellectual and knowledge. Pag sinabing spiritual discernment means maturity. Maturity. Sa Bible said, sa Hebrew 5:14, sabi dito, but solid food is for a mature, who by constant use and train themselves to distinguish good from evil. Ibig sabihin po, dinidiscern po ito yung tama at mali. Yun po ang ibig sabihin ng understanding, discernment. Kaya ang discernment, kailangan yung kinakain natin ito, dapat solid na. Hindi na dapat liquid. Para saan? Para ma-mature po tayo. Para makita natin ang tama at mali. Amen? Kaya discernment grows through spiritual maturity and practice.
Discernment grows through spiritual maturity and practice. Ano pa? God's way. Ibig sabihin ng God's in Hebrew, Elohim. Ibig sabihin, power. God's power. Creator. At ang ibig sabihin ng way sa Hebrew words, direct. Nang ibig sabihin, road, path, or manner of living. Yan po yung mga Hebrew words ng understanding God's way. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, sa Genesis chapter 18-19, sabi dito, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sabi doon, kapag nangyari yun, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. At anong pangako na sinasabi ng Diyos kay Abraham? Kung kanyang susundan o masunod ang mga utos nito at mga tuntunin nito, ang sabi niya, bibigyan ko siya ng anak. At ito po nangyari. Bakit? Kasi tinupad ni Abraham ang mga utos ng ating Panginoon. Kaya lumabas po si Isaac. Amen? For I have chosen him to keep the way of the Lord. For I have chosen him to keep the way of the Lord. Kaya sabi ni David sa Psalms 86 verse 11, sabi niya sa Tagalog, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Diba? Sabi ng David yun. Hindi kaya sinasabi din sa atin ngayon? Na ituro sa atin ng Diyos ang daan. Kailangan din natin asamin na lumakad sa kanyang presensya at katotohanan, na mayroong pagkatakot sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Kaya dito, hiningi ni David na ituro at ipaunawa sa kanya ng Diyos ang daan. At ang sino po ang daan? Walang iba, kundi si Jesus. Wala na pong ibang daan, kundi si Jesus lang, mga kapatid. Wala nang katotohanan, kundi si Jesus lang, mga kapatid. Sa Kanya ang buhay, katotohanan, at ang daan. Amen? Kaya sabi ni David sa awit na ito, upang makalakad ako sa katotohanan, at ang sino man na makatagpo kay Kristo ay nakakaunawa at lumalakad sa katotohanan at pinapanahanan ng pagkatakot sa Diyos ang puso. Kung sino man po makatagpo kay Jesus, siya daw ay bibigyan ng unawa upang lumakad sa katotohanan.
Ito yung panalangin ni David. At ganun din sa atin, mga kapatid. Dapat yun din ang ating ninanais. Kaya bilang mga anak ng Diyos, araw-araw tayong lumakad na may magpagpasyang unawain at sundin ang kalooban ng Diyos at magtiwala na tayo'y ginagabayan niya sa tamang landas. Our walking God's way ay hindi lamang nagsisimula at nagtatapos sa pagtanggap ng kaligtasan, kundi ito'y tungkol na patuloy ng pagbabago habang tayo lumalakad kasama ang Diyos. God, walking God's way. Our walking God's way. Kailangan natin lumakad sa kaparaanan ng Diyos, mga kapatid. Ngayong umaga, nais kong magbahagi ng 3 mahalagang puntos o paraan kung paano natin lubos na maunawaan ang paraan ng Diyos. Una, by walking with the Holy Spirit. Ulitin ko po, by walking with the Holy Spirit. Paglakad kasama ng banal na Espiritu. Ang paglakad kasama ng banal na Espiritu ay nangangahulugan na mamuhay araw-araw na may kamalayan sa kanyang presensya, gabay, at kapangyarihan. Ibig sabihin, hinahayaan nating mapunuan ng banal na Espiritu ang ating isip, desisyon, at kilos. At ang pinanahanan ng banal na Espiritu, ito ay lumalabas. Ito ay nagkakaroon ng pag-ibig at umiibig sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi niyan John 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung ako'y mahal mo, tutuparin mo ang aking mga utos. Ba? Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya sinasabi sa talatang ito, malinaw na ipinapakita ni Kristo ang tunay na pag-ibig sa Kanya na nakikita saan? Sa atin pagsunod. If you love me, you will keep my commandments. Kaya nga, hindi niya sinabi na, kung mahal ninyo ako, sabihin ninyo. Hindi niya sinabi, kung mahal ninyo ako, mararamdaman ninyo. Hindi niya sinabi, kung hindi sinabi niya na tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya ibig sabihin, ang sinasabi ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ay may kasamang gawa. Ito yung sinasabi ng Diyos ni Kristo. Ang pagsunod ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa relasyon. Ang pagsunod ay patunay ng pagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na paglakad na may pagkaunawa
sa kaparaanan ng Diyos ay nagsisimula sa pusong nagmamahal at kusang sumusunod. At walang sino man nagmahal sa Diyos nang namuhay sa kasalanan. Mayroon ba kayong nakita na sumunod sa Diyos? Na namuhay sa kasalanan? Di po ba wala? Ang nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos, pinagpapala. Amen? Kaya sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, sabi niya dito, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Ulitin ko po, sabi niya sa verse na to, lumakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo pagbibigyan ang mga pita ng laman. Bakit sinasabi niya, lumakad kayo sa banal na Espiritu? Kasi po, may mga temptation po ang ating katawan. Malakas po ang pita ng laman sa daigdig na ito. Kaya pinapalahanan tayo ng verse na to, lumakad kayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Ang paglakad kasama ang banal na Espiritu ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating kontrol at kahinahan sa Kanya. Kailangan talaga natin isurrender. Kasi bakit hindi talaga natin kaya? Mayroon po tayong kahinaan. Hindi natin makukontrol minsan ang ating mga sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, isuko mo ang iyong kahinaan sa Kanya. Kaya nga sabi sa Romans 8:26, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sa panahong mahina tayo, ang banal na Espiritu ang magpapalakas sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi ng Diyos kay Zerubbabel sa Zacarias chapter 4 verse 6, sabi ito, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Di po ba? Malinaw pong sinasabi ng Zacarias 4:6. Kundi sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu para tayo ay magtagumpay sa hamon ng buhay. Amen to that? Kaya ang pangyayari na hindi natin lubos na unawaan at para bang imposible na mapagtagumpayan ang tunay na hindi natin kayang harapin at gapiin sa pamamagitan ng ating lakas. That's true. Hindi talaga natin magagapi ang kahinaan natin kung hindi natin kasama ang Espiritu. Maging po yung ating katalinuhan. Maging po yung mga abilidad natin. Di po ba? Kaya kailangan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa atin dahil kay Kristo.
Amen to that? Kaya gaya ng niwinika ni Kristo sa John 14:16, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. Kalain mo, sabi ng Panginoon Hesus, hihiling ako sa Diyos na bigyan kayo ng kasama. At ang sinong kasama? Ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is our helper. At ang nananatiling umiibig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang banal na Espiritu ay laging nandyan kasama natin. Amen? Ang paglakad kasama ng banal na Espiritu ay nangahulugan ng pakikinig sa kanyang paggabay. Pakikinig sa kanyang paggabay. Sabi niya sa John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remember all things that I said to you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remember all things that I said to you. Amen to that? Kaya ang Holy Spirit ang siyang nagtuturo sa atin. At ipaalala nito ang lahat tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ulitin ko po. Ang Holy Spirit ang siyang magtuturo sa atin at ipaalala nito ang lahat ng tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya laging sinasabi ni Pastor Dong, magbasa ng salita ng Panginoon. Yun laging sinasabi ni Pastor sa atin. Mga anak, magbasa po kayo. Bakit sinasabi niya? Kasi darating ng araw, pag tayo po humayo, mayroong ipapaalala ang banal na Espiritu dahil nabasa mo. Amen? Kaya kailangan talaga tayong magbasa sa Biblia. Kasi walang ipapaalala ang Holy Spirit kung walang naimbak na salita ng Diyos sa iyong puso at isip. Di po ba? Kaya ganun na lang po ang pagnanais ng ating Pastor Dong sa atin. Kasi naranasan niya. Di po ba? Kahit saan siya magpunta, mayroong pinapaalala ang Diyos na salita sa kanya. Kahit hindi dala-dala niya ang kanyang Biblia, pero naka-built-in na po sa kanya ang salita ng Panginoon dahil araw-araw siyang nagbabasa. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ito ay may dulot na kagandahan sa atin.
magre-reveal ang Panginoon sa atin. Para saan? Sabi dito sa 1 Corinthians 2:10, "For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searchings all things, even the depth of God." Ang Diyos ang magre-reveal sa atin. Minsan, di po ba, minsan nakakalimot ka. Pero pag dumating na sa punto na ikaw tatayo, mayroong magpa-flashback kayo sa isip mo, uy, mayroon pala akong nabasa. Kasi ipapaalala niya sa iyo yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. para napakaseryoso. Parang nakakatakot naman. Purihin ang Panginoon. Yes. Hallelujah. Ang paglakad kasama ng banal ng Espiritu ay nangahulugan ng pagpapahintulot na hubukin niya ang ating pagkatao hanggang makita sa atin ang wangis ni Kristo. Pagpapahintulot na hubugin niya ang ating pagkatao hanggang makita sa atin ang wangis ni Kristo. Kaya nga sabi sa Romans 8:12-16, "Mga kapatid, hindi tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawang ng katawan makalaman, mabubuhay kayo." Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ay ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawin mga alipin, namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay niya sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawin mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanyang Ama, Ama ko. Di po ba? May privilege po tayo na tawagin ang Diyos. Di po ba? Hindi po ba napakaganda yun? Kasi bakit? Bakit tayo may privilege na tawagin ang Diyos na Ama ko? Kasi sabi niya sa John 1:12, ano sabi doon? Binigyan ka na ng karapatan na maging anak. Di po ba? Number 2, walking with faith. Paglakad ng may pananampalataya. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:7, sabi dito, sapagkat tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
Ulitin ko po. Sapagkat tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Walk by faith, not by sight. Lumakad tayo tapat sa ating Diyos. Sa kabila ng ating mga karanasan o sa mga buhay na ating pinagdadaanan. Maari hindi mo man yan makikita. Pero kapag kasama mo ang banal na Espiritu, ikaw ay pagtatagumpayin. Amen? Kaya, isipin ninyo, si Abraham, sabi niya, iniwan ang familiar ground or comfort zone niya upang sundin ang pangako ng Diyos. Wala siyang direksyon, ngunit may tiwala sa Diyos. Si Abraham po, nagtiwala sa Panginoon. Sa kabila na kung ako tatanungin, tayo tatanungin, nasa comfort zone na tayo. Hindi kaya nag-isip si Abraham, Lord, bakit po ako lilipat pa doon? Nandito na po yung aking mga negosyo. Dito na ako pinagpapala. And yet, bakit sasabihin mo sa akin, pumunta ako doon? Pero walang nagawa si Abraham, kundi sumunod. Iniwan niya ang kanyang familiar ground, yung kanyang comfort zone, upang sundin ang pangako ng Diyos. Kahit hindi man niya nakikita ang direksyon, pero anong bit-bit lang ni Abraham, yung pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Hebrew 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Ulitin ko po. Ang pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At mga bagay na nakikita ay mula sa hindi nakikita. Di ba? Kaya God is Creator. Kailangan lang natin lumakad ng may pananampalataya sa Diyos. Kaya faith is trusting God beyond what you see. Ulitin ko po. Faith is trusting God beyond what you see. Pagtitiwala sa plano ng Diyos, kahit hindi malinaw ang sitwasyon, tulad na nangyari kay Abraham. Tulad ng ginawa ni Abraham. Walang direksyon, walang malinaw na direksyon, yung sitwasyon niya. Pero anong ginawa niya? Pinaniwalaan niya na kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Kaya pinili niyang sumunod kaysa magpadala sa takot. Minsan ang tao, likas na natatakot. Nagpapadala sa takot. Pero anong sabi ng Diyos? Nasa likod niya tayo. Nasa likod niya
nasa harap niya tayo. Nilulukuban tayo niya. Kaya bakit ka pa matatakot? Na humakbang sumunod sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin lahat. Amen? Ang paglakad na may pananampalataya ay nagsasabing, Panginoong Diyos, hindi ko man lubos na maunawaan ang buhay, pero naniniwala at nagtitiwala ako sa iyo. At ito yung sabi ng Hebrew 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Diba? Ano lang ang ating tangan-tangan? Ano lang ating panghahawakan? Pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Ang pananampalataya ay paninindigan sa gitna ng pagsubok. Ang pananampalataya ay pag-asa kahit may takot. Amen? Yan ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagbubunga ng pakikinig. Kaya nga sabi sa Romans 10:17, so then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig sa salita ng Diyos. Kailangan natin bigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng kauhan ang kanyang mga salita. Kapag sobra, in love tayo sa salita ng Diyos, alam niyo kung bakit? Lalo tayong mag-uumapaw. Lalo tayong mag-uumapaw. Yung ating appetite sa pakikipagdiig sa Diyos sa pamamagitan ng walking with a prayer. Walking, pangatlo, walking with a prayer life. Di po ba? Dapat yung appetite natin, yung pakikipagniig sa Diyos, yung appetite natin, na patuloy tayong lumakad yung ating mga prayer life sa buhay. Dapat may paglakad na may buhay panalangin ang bawat isa. Amen? Kaya nga, sabi sa 1 Thessalonians 5:16 and 18. Sabi dito, pinaalalahanan tayo ni Pablo. Sabi sa 16, magalak kayong lagi. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At
patuloy magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat punong-puno tayo ng panalangin. Kasi yan po yung sandata natin. Walang ibang sandata na nakakapagligtas, kundi ang prayer life lang natin. At yun lang talaga ang susi para mapagdugbayan natin ang mga hamon ng buhay. At dito sa pananalangin na yan, nagkakaroon tayo ng refresh sa ating Diyos. Yung kanyang mga salita. Di po ba? Kaya si Haring David, laging nanalangin. Kahit sabihin na natin nung una nga, sabi nga nagbali-baliwan daw siya. Pero, ang ginagawa niya, kumakanta siya. Nananalangin siya. Yung pala ay isang proteksyon sa buhay niya. At ganun din po sa atin. Kailangan magiging malakas ang ating prayer life sa Diyos araw-araw. Amen? Hallelujah. Kaya, ang buhay na may panalangin, laging nakikipag-usap sa Diyos. Ang buhay na may pananalangin, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang buhay na may pananalangin, nakikinig sa kanyang tinig. Amen? Kaya, worship team, pwede na po kayong umakyat. At, kaya ang panalangin ang nagpapanatili sa atin na mapalapit tayo sa Diyos at mauunawaan ang kanyang kaparaanan kapag tumigil tayo sa panalangin, unti-unti tayong lalayo sa Kanya. Yun po yung warning. Kapag tumitigil po tayo sa pakikipagniig sa Diyos, sabi dito, inilalayo tayo nito sa Kanya. Kaya magandang example po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, walang tigil ng pananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga sa Ephesians 1:16, sabi dito, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipapanalangin ko kayo. Ibig sabihin, mayroon pong tagapamagitan, mayroon pong tagapanalangin sa atin lahat dito. At alam niyo po ba kung sino ang nananalangin para sa atin? Yung ating pong mga senior pastor. Si Pastor Dong po at saka si Pastor May. Nananalangin po sila
inililuhod nila ang ating mga buhay. Yung ating pananampalataya. Kaya maganda si Apostol Pablo. Pinapanalangin niya ang Ephesians Church. At nagpapasalamat sa Diyos. Ganon din po yung ating mga senior pastor. Hindi lang po yan. Maging po sa ating kanya-kanyang buhay. Mga magulang, kailangan natin ipanalangin ang ating mga anak. Mga magulang, kailangan natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Yan ang katotohanan. Ipanalangin natin ang ating mga kapitbahay. Ipanalangin natin ang ating bansa. Sama-sama po tayong ipanalangin ang ating bansa. Amen? Bilang pagtatapos, upang mabuksan ang ating kaunawaan tungkol sa paraan ng Diyos, ay kailangan nating lumakad kasama ang banal na Espiritu. Kailangan nating lumakad ng may pananampalataya. Kailangan nating lumakad ng may buhay pananalangin. Sabi nga sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Yan ang sabi ni Santiago. Mamuhay kayo, mamuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:30-31, sa Kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan sa atin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang dapat nating gawin, ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kung nais natin sumunod sa ating Panginoon, buksan nyo lang ang inyong mga puso. Papasukin nyo siya sa inyong puso. Dahil ang Diyos, kapag pinasok nyo sa inyong puso, sasamahan niya kayo. Saan man kayo
pupunta. At ang pangako, iingatan niya kayo at pagpalain ng lubos-lubos. Kailangan sa labas. Kaya mga kapatid, gusto niyo bang sumunod sa ating Diyos? Gusto niyo bang pumasok sa understand God's way? Inanyahan ko po kayong lumapit sa harapan. Ang paglapit sa harapan ay tanda ng pagsunod sa ating Panginoon. Ang pagsuko sa Diyos ay tanda ng kababaang loob. Ang pagsuko sa Diyos, ito'y nagbubunga ng isang pananampalataya na kahit kailan ay hindi maagaw ni numan o maging ang kalaban.